May isa pong kwento tungkol sa isang matandang madre. Nakakausap daw po niya ang Diyos. Kaya naman po napakaraming tao ang bumibisita po sa kumbento para po magpadasal dito sa matandang madre at para po makinig sa mensahe na pinapasabi ng Diyos sa kanila. Pero minsan, merong isang pare na nakarinig tungkol dito sa matandang madre na nakakausap daw niya ang Diyos. Pero itong pare, hindi naniniwala. Nagdududa siya dito sa madre. Kaya, ang ginawa ng pare, para po mapakita niya na nagpapanggap lang, na hindi totoo, na nagkukunwari lang, na scammer, ito pong matandang madre. Pumunta po siya doon sa kumbento at tinanong itong madre. Sabi, "Sister, kung talagang nakakausap mo ang Diyos, tanong mo nga sa Kanya, ano yung kasalanan ko?" Ito pong madre, pumikit ng ilang sandali, pero pagkabukas ng kanyang mata, sinabihan yung pare. Sabi, "Father, sabi po ng Diyos, nakalimutan na daw niya." Sino ang tunay na Diyos na ating sinasamba? Siya po ang Diyos na mapagpatawad at marunong makalimot ng ating mga pagkakasala. Amen? In the book of Jeremiah, chapter 31, verse 34, it says, God said, "I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more." Nagpapasalamat po tayo dahil makakalimutin ang Diyos sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkukulang. Dahil, sabi din po sa Psalm 129, "If you, O Lord, should mark our guilt, who would survive?" Walang mabubuhay kung palaging inaalala ng Diyos ang ating mga nakalipas, pagkakasala at pagkakamali. At magandang paalaala din po yan. Habang inaalala natin ang pagkakamali at nakalipas ng ibang tao, hindi rin tayo magiging masaya at mawawalan tayo ng gana. Nakakawala ng kilig pag hindi mo makalimutan ang pagkakasala ng iyong asawa. Amen? Nawawala ang tiwala dahil hindi mo makalimutan ang pangungupit ng iyong empleyado. Nawawala din po ang malasakit dahil natatandaan mo kung paano ka sigaw-sigawan ng iyong anak. Pero kung humingi na ng tawad ang nagkasala, di ba dapat bigyan pa natin siya ng isang chance o pagkakataon? This is the good news. We have a God who remembers His love for us. We have a God who forgets our past and our sins. Kahit na hindi pa tayo nga humihingi ng tawad sa Diyos, handang-handa na siya na magpatawad at hindi nagkukulang, hindi niya binabawasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. Tingnan nyo nga po, kahit na yung dating sananiban ng 7 demonyo, si Maria Magdalena, siya pa rin ang pinili ng Diyos ni Jesus para dalhin ang mabuting balita na muli siyang nabuhay sa kanyang mga apostol. Hindi po hinusgahan ng Panginoon si Maria Magdalena at sinabi niya sa kanyang sarili, hindi karapat-dapat ang taong ito kasi dati punong-puno siya ng masamang espiritu. Jesus did not think like that. At yan po ang pagmamahal ng Diyos. Na kahit na may masamang nakalipas ang isang tao, binibigyan pa rin niya ng panibagong pagkakataon para maging mabuti at para mabuhay ng banal. As the saying goes, the devil knows your name, but he always calls you by your sins. But God knows our sins, and yet He always calls us by our names. The devil always wants us to be ashamed. Bakit tinatawag ka ng demonyo sa iyong pagkakasala? Kasi para maramdaman mo yung hiya. Dahil pag ikaw ay nahihiya, yan ang magiging sagabal para ikaw ay makagawa ng mabuti at maganda. Kapag nahihiya ka, wala kang magagawang mabuti. Hindi ka huhusgahan ng Diyos sa iyong pagkakamali. Pero ang titignan ng Diyos, paano ka tumayo mula sa iyong pagkakamali.
Alam po ng Diyos na tayo ay mahina, tayo ay marupok, tayo ay nahihirapang magbago. Pero hindi niya tayo huhusgahan sa ating mga pagkakamali. Kung hindi, papalakasin pa niya tayo para tayo ay maging kamukha niya sa pagiging mabuti at banal. If God does not judge us by our mistakes and sin, why do you keep on judging other people of their past and their sins? Remember, if you judge people by their past, you will be killing their future. Amen? And if you do not forget people's mistakes, you will be unhappy, you will always be angry, and you will always be resentful. Always remember that there is no saint who does not have a past, and there is no sinner who does not have any future. Kung gusto mong mabago ang tao at maging mas banal siya, maging mas mabuti, bigyan mo pa siya ng pagkakataon na iwanan niya ang kanyang nakalipas at bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa na mas magandang kinabukasan, mas mabuting kinabukasan. Dahil ang Diyos, palagi ka din niya binibigyan ng panibagong pagkakataon ng isang panibagong kinabukasan. When I was a little boy, nung maliit pa lang po ako, active na po akong nagsaserve sa simbahan. At nung minsan, hindi ko makalimutan, inutusan po ako na dalhin ang kalis doon po sa harap ng simbahan para po i-offer nila. And I was so excited, first time ko po makahawak ng kalis. Pagkaliit-liit ko, talagang iniingatan ko na hawakan at hindi mahulog itong kalis. Pero ang aking kinakatakutan, nangyari. Nabitawan ko, nahulog ko itong kalis. At anong nangyari? Ito pong malaking hostya na nandun sa kalis ay nahulog, nagpagulong-gulong sa lupa. Ibig sabihin, nadumihan. Nung nahulog, I was so horrified. Takot na takot po ako. Hiyang-hiya ako. So I was starting to look around. Patingin-tingin ako kung merong bang nakakita sa akin. Salamat sa Diyos, wala naman. Kaya anong ginawa ko? Pinulot ko po ang kalis, lalong-lalo na ang maduming hostya. Pinunasan ko ng konti. Sabi ko, wala pa naman 5 minutes. Siguro naman, wala naman bakterya. Nananalangin ako sa Diyos. At nilagay ko po ulit doon sa kalis. Pero nung habang nagmimisa na, ako po'y nakokonsensya. Dahil hinawakan ito ng pari, pinagdasal, at nung communion na, sinubo niya sa kanyang bibig. Sabi ko, kung magkakasakit ang pari, kasalanan ko. Kaya habang nagmimisa, hindi ko po makalimutan, pinagpapawisan ako. Pero pagkatapos ng misa, lalo po akong pinagpawisan. Bakit? Tinawag po ako ng pari. At alam ko na, doon niya sinabi, nakita kita kanina. Nung nahulog mo ang kalis, nung nahulog mo ang hostya, pagkatapos binalik mo pa. Sa tingin mo, kakainin ko yon? Hindi. Pero wag kang mag-alala, sabi niya. Dahil nagkamali ka na, sana sa susunod, matuto ka na. Sana butihin mo ang paghawak ng kalis para hindi na maulit na mahulog at hindi na maulit din na madumihan ang hostya. You know what, my dear friends? I was so grateful of that priest because of his understanding, because of his love and forgiveness. Alam niyo po kung pinagalitan ako nung pari noon, baka sa tingin ko, hindi na ako nagpari. One reason why I wanted to become a priest, because I always remember that kind priest who forgave me of my sin, of my mistake. Kaya mga kapatid, sana magdasal tayo na wag nating husgahan ang mga tao sa kanilang nakalipas. Wag din sana nating tandaan ang pagkakamali ng ibang tao. Dahil hindi nakakatulong yan sa atin at hindi rin yan nakakatulong sa kanila. Maging kamukha tayo sana ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Kung uunawain natin at patatawarin ang pagkakamali ng ibang tao, mas darami pa ang mga taong magiging mas mabuti at magpapakabanal. Tanong ko po, kayo, perpekto ba kayo? Di ba hindi? So kung hindi ka perpekto, bakit hinahanapan mo maging perpekto ang iba?
Perpekto ba kayo? Wala ba kayong pagkakamali? Siguradong meron. Bakit hindi mo kayang mapatawad at makalimutan ang nakalipas at pagkakamali ng iba? My dear friends, the good news for us today is no one is a mistake. No human being is a mistake. Hindi nagkakamali ang Diyos. Amen? Sino man yan tao na kinaiinisan mo, nagagalit ka sa Kanya, sabihin mo yon, tandaan mo yon. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkagawa niya, sa pagkalalang niya sa taong yan. 7.8 billion of people now live in the world. And all of us, created by God, not one is a mistake. Wala ni isa ay pagkakamali ng Diyos. All of us are good. All of us are beautiful. Ang problema lang, nagkakamali lang tayo sa ating pagpili. Nagkakamali lang tayo sa ating ginagawa. Pero yung tao na ginawa ng Diyos, mabuti yan. Yung tao na ginawa ng Diyos, hindi siya nagkamali na binuhay niya, nilagay niya ang taong yan dito sa mundo. Tingnan niyo po, narinig natin ang pagpili ni Jesus sa kanyang mga apostol. Ilan ang traidor sa mga pinili ng Panginoon? Sino ang nagtaksil sa Panginoon sa kanyang mga apostol? Alam natin, Judas ang pangalan niya. Nagdasal ang Panginoon, pero bakit nakapili pa rin siya ng Judas? Nagkamali ba ang Panginoon sa pagpili dito sa magtataksil sa Kanya? Hindi. Kasi tingnan nyo, ang mas malaki, mas magandang plano ng Panginoon. Kung hindi siya pinagtaksilan ni Judas, hindi siya mahuhuli. At kung hindi nahuli ang ating Panginoon, hindi siya maghihirap. Kung hindi siya naghirap, hindi siya mapapako sa krus. Kung hindi siya napako sa krus, hindi siya mamamatay. Kung hindi siya namatay, hindi siya muling mabubuhay. At kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Tingnan niyo po, paano nagkaroon ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan? Paano nagkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong buhay para sa atin? Nag-umpisa dito sa taksil na si Judas. Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa Kanya? Hindi. Yan yung palagi nating tandaan. Kung merong tao na talagang ninira sa iyo, getting on your nerves, nanggigigil ka sa kanya, kung talagang sawang-sawa ka na dyan sa iyong mga kamag-anak, biyenan, sa iyong kapatid, ang sama-sama ng ugali nila dahil matakaw sila sa lupa, ganid, makasarili, hindi ka minamahal o wala silang pakialam sa iyo. Kung meron kang katrabaho na ginagawa niya ang lahat para maunahan ka niya, para maging mas mataas siya sa iyo. Sino man yan tao na nakakasakit sa iyo, it is not a mistake that they are there in your life. Remember, God has a good purpose. Why? He allowed them to exist. May magandang dahilan ang Diyos bakit hinahayaan niya minsan ang mga masasamang tao na makasama natin, na makasalamuhan natin, na makilala natin. Amen? Meron pong isang lumapit sa akin, nagtatanong, Father, bakit po kaya sa tingin niyo, hinayaan ng Diyos na hiwalayan ako ng aking asawa? Wala naman po akong kasalanan. Isang araw na lang, pagkagising ko, sinabi niya, ayaw na niya. Bigla na lang umalis sa bahay, hindi na ako inuuwian. Pinipilit ko pong kausapin, pinupuntahan ko siya, nakikipag-ayos ako, ayaw kong kausapin. Nilalayuan ako, iniiwasan ako, nagpapatulong na ako sa ibang tao para magkaayos kami. Pero ilang taon na kaming hindi nagsasama, nagkahiwalay. Hindi ko po alam kung bakit. At alam niyo po itong taong nagtatanong sa akin, kakilala ko siya. Kasama ko po siyang nagsaserve din sa simbahan sa ating diocese. At sabi ko, tingnan mo, kung meron kang asawa, wala kang oras at panahon na maiibibigay para sa iyong paglilingkod sa simbahan.
Pero dahil wala kang asawa, wala kang inaalala, di kayo nagkaroon ng anak, marami kang oras, marami kang panahon. Tignan mo, ikaw ngayon, palagi tinatawag ng mga pare, buong oras mo, pwede mo maibigay dito sa ating apostolate, dito sa ating ministry, sa ating paglilingkod, sa ating service. Hindi mo magagawa itong iyong serbisyo kung may pamilya ka, kung meron kang asawa. Nakakalungkot man, oo, na nagkahiwalay kayo. But look at the blessing. Merong purpose ang Panginoon. May dahilan. Yan ang palagi natin din isipin. Remember the words in Romans. Sabi niya, that everything will work out for the good in the end for those who love the Lord. Bandang huli, ang lahat makikita mo sa katapusan, may mabuti na bunga para sa taong tapat, para sa taong nagmamahal sa Diyos. Huwag kang mag-alala, may ginagawa ang Diyos na ituwid anuman ang pagkakamali ng ibang tao. Pero tandaan natin na walang aksidente sa buhay. Amen? At pag ganyan ang ating attitude, na lahat na nangyayari sa atin, lahat ng tao na nakakasalamuhan natin, ay kagustuhan niya. Who are those people that you think are a big mistake in your life? Tandaan mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka, maghintay ka lang at ipapakita ng Diyos ang napakagandang plano niya na hinanda niya at inaalay niya para sa iyo at para sa iba. Ngayon pa lang tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kung hindi mo man nakikita ang magandang plano ng Diyos, hingin natin ang pananampalataya para maging mas maliwanag ang ating paningin. You don't need to go higher to become happy. Amen? Just be happy and you'll be on high. You don't need to chase being on the top to become joyful, to become content, to become peaceful. But choose to be joyful, content, and peaceful, you will be on the top of the world. Napakaganda din po nitong parable, kwento ng ating Panginoon. Tinuturo niya dito sa kanyang mga disipulo, sa ating lahat, pagsakainan sa kasalan. Huwag kang makikipag-unahan doon sa pinakamagandang posisyon, doon sa gitna, doon sa pinakataas na upuan. Kasi pwede kang ibaba. Pero mag-umpisa ka doon sa baba, just be happy there. At hayaan mo yung naghanda, siyang magtataas sa iyo. The Lord is reminding us, everything that we need to be happy is in your situation already. You don't need to desire to become higher, but just stay put. Because if you deserve to go higher, the Lord will do everything for you to go on the top. Hindi po ba? Kung karapat-dapat ka na umangat, aangat ka ng Diyos. Kung para sa iyo, yung tumaas ka, itataas ka ng Diyos. But just stay put, manatili ka dyan. Dahil lahat ng kailangan mo para maging masaya, nandyan na. Di ba ang kailangan lang pag tayo po ay nakikikain o kaya nakikipagkasalan? Anong pinakamahalaga? Di po ba yung pagkain? Importante ba yung upuan? Minsan nga, mas masaya pa dun sa mga tao, sa mga madlang people eh. Di po ba? Kasi kasama mo, makakilala mo yun eh. Pag dun ka sa presidential table, sa special table, hindi mo makakilala yung mga kaupo mo eh. Mga kasama mo dun. Hindi man kayo makakapagkwentuhan. Bakit? Ang lalaki po ng mga decoration doon sa inyong table. Katabi mo, hindi mo makakilala. Ano sasabihin mo sa kanya? Hindi mo alam. Ano pinag-uusapan niyo? Sasabihin mo, ang sarap po ng pagkain, no? Ang ganda po ng panahon, no? Taga-saan po kayo? Anong sinakyan niyo? Di ba? Medyo uneasy tayo. We are uncomfortable. Mas maganda pa nga dun sa kahit na siksikan kayo, kakilala mo sila, kaibigan mo. Masaya ka kumakain. Pag nandun ka sa presidential table, tinitignan ka ng lahat. Hindi ka makasubo ng maayos. Di po ba? Happiness is where you are. Tandaan niyo po. Napakarami po sa atin nag-aasam na pumunta sa abroad. Pero alam niyo po mga foreigner,
Gusto po dito sa Pilipinas. Opo, mahirap ang buhay dito sa Pilipinas dahil po magtatrabaho ka, pagod na pagod ka, kakaunti lang yung pera, yung sweldo. Pero kung titignan mo, yung tuwa, wala naman sa pera lang eh. Meron pang mga ibang factor na nakakatulong sa ating tuwa. Yung ating pamilya. Nasa abroad ka, sumasweldo ka, limpak-limpak na pera, malayo ka naman sa iyong pamilya. Nababawas din po yung tuwa, yung saya. Minsan yung mga ibang OFW, may pera nga, nakapagpagawa ng bahay, pero dahil lonely, di po natin maiiwasan. Yung mga iba naghahanap ng ibang kasama, nagkaroon ng relasyon. Tanong mo sa kanila, masaya ba talaga ang pamilya nila na nagkaroon ng problema, na nagkaroon ng third party? See, it's not only money that could make us happy. Amen? Yung mga iba, naghahanap ng Prince Charming. Yung mga ibang babae, alam ko po, mapili eh. Kasi siyempre, gusto gwapo, gusto mayaman. Pasensya na po, nagpari ako, no? Pero, alam nyo, basta't mabait lang yung lalaki, jackpot ka na. Di po ba? Basta't masipag yung lalaki. Di po ba malaking grasya na yon? Hinihintay yung gwapo, mayaman. Hindi darating yan. Hindi alam ng mga iba, nandiyan lang sa tabi-tabi yung tadhana nila, pero ayaw tanggapin kasi kung saan-saan nakatingin. Di po ba? Gumagawa po sila ngayon ng plano na pumunta sa ibang planeta, sa Mars, para daw po gumawa ng bagong mundo. Bakit pupunta ka pa sa Mars? Andito na yung mundong ito. Bakit hindi natin ayusin ang mundong ito bago tayo humanap ng ibang planeta? Alam niyo po kung magkano yung ginagastos nila para magkaroon ng space exploration? Bilyon-bilyon. Kung ginamit mo yung bilyon-bilyon na pera, tulungan mo yung mga nahihirapan, alam mo yung tao, pag binigyan mo lang siya ng sapat, maayos na yung buhay niya, magiging kapaki-pakinabang siya, makakatulong pa siya sa iba. Bakit merong mga magnanakaw? Bakit merong mga nagdadrugs? Kasi minsan talagang hirap na hirap sila. Bakit ka maghahanap ng ibang planeta kung itong planetang ito hindi pa natin maayos-ayos? So my dear friends, before you try to go higher, please go deeper. Laliman mo muna dyan sa iyong puso, dyan sa iyong kaluluwa, dahil lahat ng kailangan mo para maging masaya, para maging kontento, para maging payapa, nandyan na sa iyo. You only have to open your eyes. Tingnan nyo nga ang Panginoon. Tingnan nyo nga ang Diyos. Nung nagkamali si Adan at si Eva, they became imperfect. Pero tinapon ba niya? Pero sinunog ba niya? Sinira ba niya itong kanyang ginawa? Hindi. Hinayaan niya. Kasi para sa kanya, kahit na nagkamali ang mga taong ito, makakabawi sila. Yes, God has become disappointed with us. But remember, we also make God happy because we are God's beloved. Tingnan niyo ang Diyos, hindi naghahanap ng iba para maging masaya. Kahit na nalulungkot ang Diyos sa ating pagkakasala, pinipili pa rin ng Diyos na maging masaya sa atin. So, stop looking at the top. Stop chasing happiness. But stay put and believe that God has given you everything to be happy. Have faith and open your eyes and your heart. It is already there. And thank the Lord for His blessings, His graces. They are enough. Believe that. Sapat ang grasya ng Diyos araw-araw sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon, sa iyong kalagayan para maging masaya ka. Piliin mo lang maging masaya ka at mapupuno ng tuwa, ng galak, ng liwanag ang iyong buhay. Amen.